Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kung saan man po kayong parte ng mundo nandoroon, magandang araw po. Ako po si Elsa, nakatira po ako dito sa Japan. May mga kaibigan po ako na nagtatanong sa akin lately kung paano ginawa ko, kung may procedure, kung may mga procedure ba kung paano lumipat ng bahay, lalo pat malayo dito sa Japan. Kaysa sa sagutin ko po sila ng paisa-isa, naisipan ko po na idaan na lang dito. Baka sakali may mga ibang Pilipina din o kaya mga Pilipino na gustong malaman. Alam ko naman karamihan sa inyo alam na to. Para lang po ito sa mga bago na hindi alam kung anong gagawin nila kung gusto nila lumipat ng ibang lugar. Ako po kasi 2023 lumipat po ako dito sa Kanagawa. Hindi po lang dito, sa Kanagawa muna. From Kyoto Prefecture, lumipat po ako ng Kanagawa. Then just this year, lumipat naman po kami ng Tokyo. Nasa Tokyo na po kami. Hindi pa rin naman po yung pinaka-city, prefecture. Ngayon, ang gusto malaman nung ibang kaibigan, ano ba yung usual na procedure pag ikaw lilipat ng bahay? Ganito po yun. Siyempre, kung lilipat ka ng bahay, unang-una mong hanapin kung saan ka mo gustong tumira, kung saan mo gustong lumipat. Kagaya ko, kanina sinabi ko nga, from Kyoto Prefecture to Kanagawa. Ngayon, ano po ang dapat ninyong gawin? Unang-una, siyempre maghahanap po kayo ng bahay. Pag na-confirm nyo na po kung saan kayo lilipat, kukunin nyo yung address nun, maski yung postal code, kaya importante po yun. Ngayon, ang una nyo pong gagawin bago kayo lumipat, pupunta muna po kayo sa City Hall kung saan po kayo nakatira. Ang gagawin nyo po, magpapaano po kayo nung yung kumbaga yung transfer ng change of address. Magpapaano po kayo doon kasi kailangan nyo yung papel doon na bibigyan kayo ng City Hall kung saan man kayo nakatira. Kagaya ko, Miniyama ako dati, pumunta ako sa City Hall ng Miniyama, kumuha ako ng form para ko yung magta-transfer ako ng address, magta-transfer ako ng location. Ngayon, kailangan po, paglipat ninyo, sasabihin nyo doon yung bagong address, siyempre yung dati yung address, tapos yung bago yung address, at kung kailan po kayo lilipat. Yun po ang pinaka-importante doon. Pagkatapos po, pag nakalipat na kayo, kagaya ko, nakalipat na ako ng Kanagawa, ang una ko pong pinuntahan ay City Hall uli para dalahin yung mga papel na nagsasabi mag-change ako ng address. Ngayon, pag change po ng address, hindi lang po yung dadalhin ninyo. Kailangan po dala-dala nyo iba yung papeles kagaya ng driver's license, alien card, at saka my number. Kasi po, babaguhin nila lahat, pati address doon. Hindi lang yung address nyo doon sa yung pinaka-address ninyo, magiging bago ninyong address. Kailangan po kasi lahat yon pare-pareho. Lalo pat magtatrabaho kayo. Yun po ang gagawin nyo, punta kayong City Hall. Then after that, punta naman kayo ng post office. Kailangan po din na mag-change kayo ng address ninyo sa post office para po lahat nung kung ano man po mga letters o mga notices na dadating sa inyo, sa dati nyo tinitirahan, automatic po yun na itatransfer nila doon sa bago ninyong address. Yun po ang napaka-importante na dapat ninyong gawin. Kailangan po kumpleto kayo sa lahat. Yun, ipapakita nyo po yung mga identification number ninyo at saka yung sa City Hall na nagpalit na nga kayo ng address. Kailangan dala-dala nyo po yun. Pagkatapos po, syempre habang nasa City Hall kayo, kukuha na rin po kayo ng schedule ng basura. Meron po kasi ditong calendar. Teka, kunin ko lang po. Dito po kasi sa Japan, may kanya-kanya pong designated na schedule ng basura. Hindi po kayo basta nakapagtapon ng basura. Ngayon, sasabihin niyo po sa City Hall kung ano yung eksakto ninyong address. Kasi, hindi kayo basta-basta kung saan magtatapon dito. Meron pong nakadesignate na basurahan para sa bawat lokasyon. Kagaya ko po, ito po yung sa amin
na dito sa Machida na po ako ngayon eh. Kasi from Kanagawa this year, February, lumipat po ako ng dito sa Tokyo Prefecture sa Machida. Ngayon, iba na naman po yung ng calendar ng basura. Bali, ganito po yung kalendaryo. 1 year po ito. So, pagdating po uli ng Kugatsu, bago Kugatsu, September, kailangan October, bago mag-October, makuha nyo na yung bagong kalendaryo. Nakalagay po dito lahat ng schedule. Ay, teka po. Lahat ng schedule ng pagtatapon ng basura. Burnables, non-burnables, plastic, pet bottle, bottles, ordinary bottles na may mga maliliit, tapos yung mga flammables, non-flammable. Dito po lahat nakasulat yun. Kung anong araw ninyo sila itatapon. Kasi medyo stricto po ang Japan when it comes to trash sa basura. Yun po ang mga dapat ninyong ihanda at gawin paglilipat po kayo dito ng bahay dito sa Japan. Ano pa ba? Kailangan maging aware kayo kung nasaan yung tamang basurahan. Kasi po, magkakahiwalay po ang tapunan ng burnables at non-burnables. Iba po yung tapuhan. Kumbaga dito kasi tinatawag na yung namagomi. Yun yung mga ordinaryong basura ng mga tira-tira na kung ano ng pagkain. Iba po yung lugar nun. Maski pa pareho kayo, isang lugar siya. Kaya lang, iba yung pinakalokasyon. Lalo na sa mga pet bottle. Kailangan aalamin nyo po yun. Tapos aalamin niyo kung paano itatapon. Kagaya po ng mga flammable, yung mga pang spray net. Kung paano nyo itatapon, hindi nyo po yung basta-basta itatapon ng ganun-ganun lang. Ganun din naman po sa ibang lugar. Kaya lang mas stricto yata dito kaysa sa pinanggalingan ko na sa Kyoto. Medyo maalwan din sa Kanagawa kasi isa pa palang dapat yung hindi ninyo kalimutan yung supot ng basurahan kasi dito iba. Sa Kanagawa iba din. May kanya-kanya po siya masipudo sa amin sa Kyoto. Iba rin po yung mga klase ng mga supot ng basurahan sa kanila. Kaya yun po ang dapat ninyong malaman. Na napaka-importante, malaman ninyo lahat. Tapos hindi kayo dapat bago kayo maglipat, dapat alam nyo na yung mga dapat ninyong gawin para hindi kayo mahihirapan at itatabi nyo lahat ng mga kung ano man yun na mga importanteng papeles na bibigay sa inyo ng City Hall. Kailangan itatabi nyo po lahat yun kasi napaka-importante po noon para sa kanila. Ngayon, kung meron po kayong mga ibang katanungan para po at meron kayong hindi masyadong naintindihan, i-comment nyo na lang po sa ibaba. Kasi bago lang din po ako dito, gusto ko lang matulungan din yung iba kung hindi nila alam kung paano. At kung meron pa po kayong ibang gustong itanong na hindi related dito sa paglipat, halimbawa sa mga anak ninyo, kung kukunin ninyo, pwede ko po kayo masabi kasi galing po ako dyan. May experience po ako dyan. Lalo pat sa mga bata, tungkol sa mga bata, maraming bagay din kayong dapat gawin. Kung dadalhin nyo dito yung mga anak ninyo, anong dapat ninyong gawin, kung paano nyo sila may papasok sa family registry dito, yun po yun. Kung ano man po ang gusto nyo, kung alam ko, sasagutin ko po, kung hindi naman po, pasensya na po. Ang gusto ko lang makatulong kung sakasakali. Yun lang po. Sa ngayon, yun lang. Kasi yun lang yung tanong ng kaibigan, mga ilang kong kaibigan kung paano gagawin. Kung may iba pa po kayong tanong, kagaya po nasabi ko kanina, pwede nyo pong itanong sa akin. At kung alam ko rin lang naman, bakit ang hindi ko po kayo matulungan at masabi ko dito at may ipaliwanag sa inyo ng maayos kung ano ang gagawin ninyo. Sa ngayon po, maraming salamat sa inyong oras. At sana naman po i-click ninyo at i-like at i-subscribe ang aking channel para naman po magtuloy-tuloy at para mas mabigyan ko po kayo ng paliwanag, mas matulungan ko kayo ng ibang Pilipino. Pasensya na po, para lang po ito sa mga Pilipinong nakatira dito sa Japan. Wala po akong alam pagdating sa Amerika o sa ibang bansa. Para lang po dito sa mga
nakatirang Pilipino dito sa mga bago na wala pang masyadong alam. Alam ko marami pang mga bago eh, marami pang iba na hindi nila alam kung anong gagawin, just in case. Eh, medyo tag-init na po dito sa Japan, kaya nagmamantika tayo. Ngayon po, free lang po ako ngayon kasi off ko po sa trabaho ngayong araw na to, at naisipan ko, sabi ko bakit hindi ko ba ngayon na sagutin yung tanong ng aking mga kaibigan. Sa ngayon po, hanggang dito na lang po muna tayo, at maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod po uli. Salamat po sa inyong lahat. Adios.